Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Dala ang ating mga personal na intensyon sa misang ito. Tayo pong lahat ay dudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria at ni Santo Padre Pio upang maging karapat-dapat tayo sa pagtawag sa atin bilang mga binyagan. At kaugnay niyan, ating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin at nagpapadasal, ang lahat ng mga nasa kani-kanilang tahanan na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live at nakikiisa sa ating mga pagdiriwang dala ang kanilang mga intensyon, lalo na yung mga may sakit na hindi makasama sa atin dahil sa kanilang karamdaman. Physically. Ganon din po ay ating ipinagdadasal ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito at yung mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. At ang lahat ng mga pilgrims and devotees ni Santo Padre Pio na nakikilahok sa atin ngayong umagang ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Pakumbaba tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa lahat ng mga ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita. At para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot.
Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos na isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan na sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggam ba nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid pagdating sa Sincrea. Nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglagsiya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag naglaramdam na ang isang kababaing manganganak,
Siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naalaala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karanasan ang nagsasabi sa atin na hindi lahat sa buhay natin ay masaya at tagumpay. Kasama nito ay ang ating mga pinagdadaan ng hirap. Kasama nito ang pinagdadaanan nating sakit. At mga pagsubok na siyang nagbibigay kulay sa buhay natin, kasama ng tagumpay, kasama ng saya. At yan ay two sides of our life. Ang tanong ko sa inyo, sa oras na kayo ay dumaraan ng hirap at sakit, saan kayo humuhugot ng lakas? Sino ang inyong nagiging source of strength? Kapag kayo ay nawawala ng pag-asa, kapag kayo ay nanghihina, kapag gusto nyo nang give up, saan kayo humuhugot ng lakas? Mga kapatid, ngayong umaga, tayo ay ginagabayan ng mga pagbasa, hindi lamang sa mga panahon na ang buhay natin ay masaya at tagumpay. Lalo't higit ginagabayan tayo ng mga pagbasa sa oras na tayo ay hinahampas ng iba't ibang alo ng buhay. Pwedeng malubhang karamdaman na hindi ninyo inaasahan. Pwedeng problema sa pamilya dahil ang inyong family is on the brink of separation. Pwede rin namang ang inyong anak ay nagkaroon ng malaking pagsubok na ngayon ay daladala ninyo at kayo ay nasasaktan. Sa iba't ibang pagsubok natin sa buhay, kanino kayo kumakapit at sino ang pinaghuhugutan ninyo ng lakas? Sa unang pagbasa, napakaganda ang pangaral ng ating Panginoong Jesus kay Pablo, kung saan pwede nating akuin bilang gabay natin sa mga panahon na tayo ay hinahampas ng maraming pagsubok sa buhay. Sabi sa unang pagbasa ng ating Panginoon kay Pablo, nung siya ay hinahampas ng maraming pagsubok, ang sabi niya ay, huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Yang mga salitang yan, Panginoon, yang mga salitang yan ng ating Panginoon kay Pablo,
ay pangaral din sa atin, mga kapatid. Baka ang iba sa inyo ay nanghihina ng loob at gusto nang give up sa buhay dahil sa malalim na sugat na daladala sa inyo ng buhay ninyo ngayon o kasalukuyang pinagdadaanan ninyo. At magandang maging lakas natin ang salita ng Diyos. Huwag titigil sa paglaban. Huwag susuko. Huwag mawawala ng pag-asa, sabi ng Panginoon. Sapagkat kasama natin siya. Huwag manghihina kahit pa nga kabi-kabila ang alon. Huwag bibigay dahil ang Panginoon ang lakas natin dahil siya'y ating kasama. At lalong huwag iba ang paghuhugutan ng lakas. Tanging ang Panginoon lamang ang ating takbuhan. Kasi kung minsan, kapag tayo ay dumaranas ng mga dagok o alon sa buhay, mali ang ating natatakbuhan. Maling lakas o maling source ng lakas ang ating pinaghuhugutan o ang ating pinagkukuhanan ng lakas. Ang iba, bisyo, droga, alak, at kung ano-anong mga masasamang gawain na panandali ang lakas lang ang ibinibigay sa atin. At pagkatapos, mas lalo tayong nanghihina dahil hindi naman talaga siya solusyon. Hindi naman talaga siya nagbibigay ng tunay na lakas. Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng tama at tunay na lakas sa atin sa oras na tayo ay hinang-hina dahil sa pagsubok. Ang banal na Eucharistia na kung saan tayo'y nakikilahok ngayon, ang totoong lakas na magbibigay sa atin ng tamang tagumpay sa oras na itinakda ng ating Panginoon sa mga pagsubok o iba't ibang pagsubok na ating daladala sa buhay. Kaya nga, tumatanggap tayo ng banal na komunyon upang sa bawat pagtanggap natin nito ay ipalaala sa atin ang dalawang bagay. Una, na bahagi ng buhay natin ang krus. Yun ang ibig sabihin ng pagsasakripisyo ng Panginoon sa hapag o sa altar na ating pinagsasaluhan. Sa likod ng bawat pagdiriwang ng banal na misa ay ipinapaalaala sa atin ang paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus sa isang banda. Pero sa likod noon, ipinapaalaala din sa atin ang ang tagumpay. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus sa muling pagkabuhay. O, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang tagumpay mula sa kamatayan sa krus. Na siyang sinasabi sa atin ng ikalawang pagbasa ang mabuting balita. Na ang bawat paghihirap, ang bawat pagdurusa, ang bawat sakit na ating pinagdadaanan ay may kapalit o may kasamang tagumpay. At yun ang ating panghawakan. Kaya nga ngayong umaga, kung kayo ay nanghihina,
kung kayo ay malapit ng give up, kung kayo ay gusto nang tapusin ang lahat, mag-isip-isip, magdasal, magnilay. Baka mali ang inyong pinaghuhugutan ng lakas o pinagkukuhanan ng lakas. Ang Panginoong Hesus, ngayong umagang ito ay nag-aalok sa atin ng buhay na may sakripisyo, na buhay na may sakit, pero buhay na ganap, sapagkat sa likod ng lahat ng ito ay ang tagumpay. Mga kapatid, huwag sana tayong manghina lamang at sa ating panghihina ay bumigay sa mga iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Tumakbo tayo sa ating Panginoon na nagsasabi sa ating, huwag kang titigil, lumaban ka at magpatuloy, kasama mo ako. Magsiupo muna po. Nayanig, ito din ay tumahimik, na ang poon ay tumingnig, bilang hukom natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na ika-14 na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tadeo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ang ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.